Magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating daily devotion. At ngayon naman po ay ang topic natin is about sa wisdom na nakukuha natin because of our humility. But before we start po yung ating devotion is let's have a short prayer po. Hallelujah, Father God. We praise you, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil binigyan niyo kami ng time, Father God, para mapagbulay-bulayan namin, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil kahit busy ang bawat isa, Lord God, is nakakahanap kami ng time, binibigyan niyo kami ng time for us to nourish, Lord God, for us to have time, Lord God, na mas mag-seek ng knowledge, Lord God, makapag-seek, Lord God, ng wisdom from you, Lord God. Thank you for this opportunity, Father God. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran, Lord God, na may glory mo, Father God, ang makita at maramdaman ng bawat isa sa amin, Lord God. Let your words, Lord God, be spoken, Lord God, in the use of my tongue, Lord God. Help me, Father God. Help us, Lord God, to grasp, Lord God, what you want us to know, Lord God. Help us to understand, Lord God. Give us wisdom, Father God. Help us, Father God, sa devotion na ito. Maging maalam ang bawat isa, Father God, at mas matutok, Lord God, mas maging focus ang bawat isa. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. At pag-uusapan po natin ngayon is about sa ating humility. And paano ba na by our humility, because sa pagpapakumbaba natin, is nakaka-gain tayo ng ating wisdom, di ba? Paano ba na sa pagpapakumbaba natin, di ba? Sa tingin natin, pagpapakumbaba is sometimes we think of it na parang masyado nating binababa yung sarili natin for the sake of others, but we do not realize or we do not know that it also helps us na magkaroon tayo ng wisdom. So, let's tackle about bakit sa humility natin is nagkakaroon tayo ng wisdom. At ang ating key verse ngayon is nanggagaling sa Book of Proverbs, chapter 11, verse 2. At sabi dito, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. So, ano muna yung pride na meron na nabibuild up natin sa sarili natin, di ba? So, pride is, it can be good, but it can also be bad for us, di ba? Kasi yung pride, minsan, para siyang, you're just confident, but being too confident can lead to be boastful, or which means na parang, when we become so proud, or pag sobrang confident natin, di ba? Parang, di na natin napapansin na nakakatapos na tayo ng ibang tao. And doon na nagiging mali yung pride. It's okay to have pride on yourself, di ba? Pero kapag yung pride natin is parang masyado na natin parang so much I, me, myself, di ba? Na parang kapag may ganitong bagay, may ganitong matter, puro ako yung magaling, di ba? Kasi it boosts our ego din, di ba? Na parang iniisip natin na kapag kaya ko to, I'm confident in doing this, di ba? Parang ang nangyayari na is wala na, parang puro sarili mo na yung iniisip mo na napakagaling mo na. And kapag may masyado na tayong proud or like may namumuo na yung personality natin or characteristic natin, yung sa pride natin, di ba? Masyado na, parang hindi na tayo nagte-take ng mga lesson because ano ba yung iniisip mo kapag ma-pride ka na, di ba? Like, alam ko na lahat, tama na ako. So, ba't pa ako makikinig sa mga advices and sa kuro-kuro ng iba, sa mga suggestions, di ba? Kasi kung ikaw, sarili mo, alam mo na tama ka na. So, ganun yung magiging thinking mo. Pero, di ba, sabi doon, but with humility comes wisdom. So, sa pagpapakumbaba naman natin. So, let's define what is humility. So, di ba, yung humility is parang binababa mo yung sarili mo. I'll give an example, di ba? Na dito sa scenario na to, sa verse na to. Think of it na you're a leader. You're a leader of
anything, basta leader ka ng isang team, ng isang sa workplace mo, sa school mo, sa research mo, and even sa church. Kapag leader ka, kapag prideful kang leader, you always think of yourself that you are right, na tama ka, na ako yung leader, ako yung tama. That is pride, na we do not take any opinions na, for example, meron kayong may ginagawa kayong event na, of course, if you're a leader, hindi ka nagtitake ng suggestion kasi yung plan mo lang yung dapat na masunod because you think of it na it's perfect because it is coming from you, diba? Na kapag ganon, we are being prideful. So, ayun nga, diba? Kapag, ganon, kapag nagiging pride tayo, na nabubulag na tayo, na akala natin, napakaganda na ng gawa natin, but hindi natin alam na parang, ayun lang naman yung ability mo, diba? Parang, there are a lot of, may ability dyan na pwedeng makapagbigay ng color, diba? Ng ganda pa. Or makapagpaganda pa yung idea mo. Pero kapag ikaw, nangibabaw naman yung humility, na eto, na but with humility comes wisdom, diba? Doon, kapag tawag dito, pag nakinig ka sa mga suggestions ng mga team player mo, diba? Ng mga members mo, mas magiging maalam ka, di ba? Magkakaroon ka ng knowledge kasi nagkakaroon ka ng another thought, another point of view from other people. So, ayun, di ba? Parang, let's example pa, di ba? Ayun, nagkakaroon ka ng knowledge, nagkakaroon ka ng another idea, di ba? Parang, kaya nga tayo nagkakaroon ng brainstorming, di ba? Para yung leader, malaman niya kung ano pa ba yung pwedeng gawin. Because we know that hindi naman natin alam yung lahat, di ba? Yung ibang tao, alam yung bagay na yun. Ikaw hindi mo alam. That's why we need to be humble, na kailangan matutunan natin, ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Na parang, let's hear them out. Kung ano ba yung say nila, ano ba yung thoughts nila. And kasi, rin siya, parang kapag nalaman mo kung ano ba yung idea nila, di ba? It will bring you wisdom and knowledge, di ba? Na by doing so, lahat kayo magpo-prosper. Not only you, of course, but also your members. That's why we need that yung pride natin, babaan natin. Babaan natin yung sarili natin para ma-understand natin. Sa lahat ng aspeto, another example, di ba kapag may problem, or kapag may problem, kasi ikaw leader ka, tapos meron kang nakakababang member, na hindi mo siya maintindihan kung hindi ka magpapakumbaba. Hindi mo maintindihan yung sitwasyon niya kung hindi mo ipababa yung sarili mo. Na, which is, yung characteristic is also good as someone, diba? Na leader. Kasi, you're a leader not because you are solely nag-lead. You're also understanding your members kasi once you understand your members, diba? God will give you wisdom. Paanong wisdom? Binibigyan ka niya ng wisdom in a way na you will know paano sila matutulungan. And paano mo matutulungan yung sarili mo. And paano mo matutulungan kung ano man yung goal na meron kayo. That's why, let's take this verse, leader ka man or hindi. You can be leader din kasi. So, kahit sino ka man, na ma-apply siya not only for you being a leader, diba? Sa sarili mo din, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ma-apply mo siya. Not just being about leader. I'll just use that as an example. Na kahit sa normal life natin, ma-apply natin siya. Diba? Kapag meron tayong mga colleagues or meron tayong mga friends, diba? Pag tinasa natin yung pride natin, sarado utak natin. But when we
humble down ourselves, we will understand the whole situation, not just your side, but also the side of the other party. So, ayun, di ba? Not only in leadership, in teams, but also in relationships, di ba? And also to yourself. And ito yung tinuturo ng verse sa atin, di ba? Na maging humble tayo. Kasi ayaw ni Lord na maging self-centered tayo. Gusto niya maging katulad natin siya, na maging humble, di ba? Let's just do what would Jesus do, di ba? Na katulad ng mga ginawa niya, di ba? Hindi niya naman sinabi, ako tama kasi ako yung anak ng Diyos. But hindi. Lalapitan niya kung sino man yung may sakit, kung sino yung kahiya-hiya yung mga experiences, di ba? Because from that, magiging ka ng wisdom, and you will understand them. That is the most important thing that we must know then, na ayun, maging humble, and by doing so, we understand and we gain wisdom. At ayun lamang po, and I hope that by that short devotion is di ba, magkaroon tayo ng realization. Let's take an evaluation for ourselves if we're being too prideful, and we need to mag-lie low and to humble down ourselves, diba? Reflect on what you are doing, diba? On what attitude yung kinigive off mo sa ibang tao. And also sa sarili mo, diba? And to end our devotion, let's have a prayer. Hallelujah, Father God, we praise you, Panginoon. Napasalamatan ka namin, Lord God, dahil naging mabuti ka sa amin, Lord God, sa mga nagdaang araw, Lord God. You will keep on reminding us of the wisdom that you are giving to us, Panginoon. Na itong wisdom na ito is something na kailangan naming i-treasure, kailangan naming pangalagaan, kailangan naming malaman kung saan namin pwedeng makuha, Lord God. And there are a lot of ways, Lord God, na makuha namin yung wisdom mo, Lord God. We believe that your wisdom, that the wisdom that is coming from you, Lord God, is a good wisdom for us na maging katulad mo, Panginoon. And we hope, Lord God, na matutunan pa namin ito deeply, Father God. Ma-apply namin ito sa buhay namin, Father God. And we are opening our hearts, Lord God, for every correction. We are humbling down ourselves, Panginoon, for you to reveal what is the wrong things that we are doing, Panginoon, for us to reflect, Panginoon, na by humbling down ourselves, Lord God, we understand kung ano yung situation, kung ano yung mali namin, and by that, Lord God, we are gaining a lot of wisdom from you, Panginoon. And Lord God, we thank you for this daily bread, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, for the nourishment of our body, of our soul, of our most especially, Panginoon, sa spirit namin. Lord God, thank you, Jesus. Help us, Lord God, na magpatuloy sa walk namin, Panginoon, with humble hearts, Panginoon, with an open heart, Father God, na matutunan yung iba't ibang bagay, Lord God. I'm praying for each and every one of us, Lord God, sa mga nakikinig, sa mga nanonood on the other side of the screen, Father God. Help them, Panginoon, to realize what does humbleness can do to our lives. And Lord God, sa mga darating na araw, Father God, protection na at gabay niyo po, Father God, sa mga mangyayari, Lord God, sa mga tasks, Lord God, sa mga problems that might arise, Lord God. Give us wisdom, Father God. Lord God, again, we praise you, Lord God, and we worship you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Lamang mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.